Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Kung ano mensahe ni Capricorn po ay Nine of Winter. Yan, Capricorn, meron kayong wino-worry, no? Maybe you are worrying too much sa ngayon. Maybe it's stressing you out na yung pag-worry na to. Maaari din na may takot din kayong nararamdaman dito. And it feels like to me that this is overthinking. Maaring bunga ito ng pag-overthink, pag-overanalyze ninyo sa kung ano man ang sitwasyon na ito. No? So, parang nababalot kayo dito ng negative energies. Kaya negative thoughts ang pumapasok sa isip ninyo. So, ang mensahe sa inyo dito ng Nine of Winter energy, you don't have to worry about anything. Diba? Stop worrying at saka i-let go nyo na yung takot na yan. Because, otherwise, if you are going to allow your fear, diba, na yun ang mamayani sa buhay ninyo, sa isip ninyo, sa puso ninyo, you will be stuck where you are. No? Hanggang dyan lang kayo, hindi kayo makakausad, hindi kayo makakapag-move forward sa buhay ninyo if i-allow ninyo na ang takot ang mamayani sa isip at sa puso ninyo. Kasi, it will prevent you from doing something or for taking action, no? It will prevent you from taking action kung ano man ang kailangan ninyong gawin sana. Okay? So, yun ang advice sa inyo niyan. We have the Three of Spring, beautiful energy. Ito kasi si Three of Spring is a good fortune energy. So, for some of you dito din, Capricorn, parang ano kayo dito, parang meron kayong mga pinaplano or maybe ang iba sa inyo is still ongoing pa rin yung planning stage, kumbaga. Parang nagdidiskarte pa rin kayo, parang you're still making long-term plans at this time. At siguro, alam mo yun, naghihintay na lang din kayo siguro ng divine timing kung kailan ninyo yan i-roll out na mga plano ninyo, no? Yung parang ganun. So, good luck po sa inyo dyan. We have number 5, unity. Ayan. So, for others of you dito, maaaring ano kayo, focused on education, focused on learning something. It's either kayo dito yung nag-educate ng mga tao, kayo dito yung nagtuturo, nag-i-impart ng iyong knowledge, or kayo yung nagsisik ng new things, nagsisik ng new information, new knowledge, no? Maaring gano'n ang sitwasyon dito for some of you. Maari kasi na kayo ay naghahanap ng mga spiritual mentor, spiritual people na mag-advise sa inyo or mag-guide sa inyo. Maaaring naghahanap kayo dito ng teacher, yung mga ganun ba? Or maaaring kayo yon, kayo mismo yung teacher, kayo mismo yung mentor, kayo mismo yung spiritual guide. Maaaring ganun din ang ganap dito for some of you, no? So, what else? We have Four of Summer. And dito, this is an opportunity, no? Capricorn, this is an opportunity knocking on your door. Pero, parang hindi ninyo to napapansin, no? Parang hindi ninyo ito, it's like, ini-ignore siguro ninyo to. Or maybe, hindi ninyo pinapansin. It's because you are focused on something else. Maaring ganun ang ganap dito for some of you. Kaya this is a heads up for you, Capricorn, na merong opportunity na kumakatok dito sa inyo. And be on the lookout for that. No? Bigyan naman ninyo ng pagkakataon. Ito na matignan muna ninyo, i-consider muna ninyo, examinin nyo, baka ito na yung inyong hinihintay. Baka ito na yung kasagutan sa iyong mga dasal, hindi ba? Rather than focusing on what you don't have, or rather than focusing on kung ano yung mga natapos na, or kung ano yung mga nagpa-disappoint sa inyo, nagpa-frustrate sa inyo, instead of focusing on those, tignan ninyo muna ngayon kung ano yung dumadating, kung ano ang nandyan na sa inyong harapan, because eto na yon. Maaaring ito na yun yung panahon para mag-move forward na kayo sa buhay ninyo, no? So, tignan natin kung ano ang final message ninyo, Capricorn.
Angel number 23, 23. Ayan, endless cycles. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit. Paikot-ikot lang. Parang things are, going round and round in circles lang dito, no? So, maaaring kailangan ninyo dito na magmuni-muni muna kayo. Maaaring kailangan ninyo dito na mag-step back kayo ng kahit saglit lang para, alam mo yun, mapag-isipan ninyo or ma-figure out ninyo what are the things that you need to change sa buhay ninyo para matapos na yung parang pabalik-balik na lang, paikot-ikot na lang kayo at parang hindi na natatapos, diba? So, good luck Capricorn, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. Na mensahe ninyo ay Princess of Autumn. Napakaganda. This is a beautiful energy. Pagdating sa usaping trabaho, pagdating sa career, pag-aaral, yung mga ganon. Kasi maaaring may mga opportunity ang iba sa inyo dito, Virgo, na parating sa inyo dito na maaaring merong promotion, maaaring merong pay raise, no? Maaaring merong magandang, alam mo yun, yung pagla-level up ba ng inyong posisyon sa trabaho. It could be offer ng scholarship, grant, maaring gano'n ng inyong kumpanya, maaring may mga gano'ng ganap dito for some of you. So, napakaganda kasi this is your chance then na umangat ang posisyon sa trabaho, umangat ang inyong kaalaman dahil maaring pag-aralin kayo, ibigyan kayo ng scholarship grant ng inyong kumpanyang pinagtatrabahuan. So, this is really a new door na magbubukas para sa inyo. Release, it's about time na to release the past, Virgo. Maaaring meron pa kayong mga bubog, no, from your past relationships na nandiyan pa rin sa dibdib ninyo. So, sinasabi sa inyo ng card na to na it's about time na to release them. It's about time na to purge them so that you can welcome new situation, new people, new experiences naman sa buhay ninyo. This is a time for you to move on with your life. This is a time for you to move forward with your life nang sa gayon ma-experience naman ninyo yung bagong buhay. Ma-enjoy nyo naman yung buhay ninyo na wala na kayong bagahe sa inyong dibdib. Okay? So, what else for Virgo? We have balance. Ayan. So, maybe, you're working hard on this one na maibalik ninyo yung balance sa buhay ninyo. Maring you are starting to do something para na magkaroon kayo ng balanse muli sa buhay ninyo, sa sarili ninyo. Maring nagta-time management na kayo sa ngayon. Maring you're focusing on your well-being na din sa ngayon. Maybe you're starting to rearrange your life the way it should be dito na para magkaroon ng balanse. Maibalik din yung equilibrium sa sarili ninyo. So, maaring ganun din ang ganap dito for some of you. For others of you, maaring meron ditong mga hindi kayo pagkakaunawaan with another person or with a group of people, at maaring ngayon nag-iisip din kayo on how you're going to fix that. Maaring nag-iisip kayo na maybe if you need to compromise, magko-compromise na lang kayo para mawala na yung yung mga hindi pagkakaintindihan or communication gap with other people, yung mga ganon. So, maybe alam mo yun, depende sa inyong sitwasyon. Maybe ang iba sa inyo mag-iisip na lang na sige, sumabay na lang kayo sa agos ng buhay, kumbaga, So, what else? We have ego. Ayan. So, meron tayong tatlong major arcana dito, Virgo. So, kapag ganyan ang ganap sa reading, ibig sabihin niya na there could be a major event na maaaring mangyari sa buhay ninyo dito that is going to have a great impact sa buhay ninyo for the long term, Mayroong mga importanteng kaganapan dito, movement siguro, changes na maaaring mangyari dito that has a great impact sa inyong sitwasyon. Dito naman sa ego energy, maaaring ang iba sa inyo dito feeling trapped or feeling restricted kayo sa inyong sitwasyon. It's simply because yung negative thoughts ninyo ang namamayani dito. Kaya pati yung nararamdaman ninyo parang naninega na din, Dahil syempre kung anong iniisip natin,
yun din nararamdaman natin. At ang hindi maganda dyan, kasi kung negative ang iniisip natin, negative yung mararamdaman natin, yun din ang maa-attract natin, yun ang mamamanifest natin sa ating 3D reality, no? Kaya, be careful with what you think, be careful with what you feel, kasi yun talaga ang mangyayari, yun ang mamamanifest natin sa ating 3D reality, okay? But dito sa ego energy, you're being advised or you're being reminded dito na makakawala kayo dyan sa fear, sa mga negative thoughts, negative feelings ninyo, only if you will decide to break away from that, okay? Kayo lang ang tanging makakapag-decision yan, Virgo. No one can do that for you, only but yourself, okay? So, tignan natin kung anong final message ninyo for today. Virgo, we have angel number 2020 and compassion. Maaring ang iba sa inyo dito is seeking for compassion from other people, or maaring kayo naman ngayon ang magiging compassionate towards other people. So, maaring mga ganon din ang sitwasyon dito for some of you. Si Virgo, lagi nga iniisip niyan is to be of service, no, to many people. Kaya most likely, kayo dito yung magiging compassionate towards other people. Maaring may mga tao ditong lumalapit sa inyo lagi, tumatakbo sa inyo lagi to ask for help in any form, and you never fail to help, no? You never fail to share whatever you have, no, sa ibang tao. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Taurus for today. Pauna mensahe ninyo ay 3 of Spring. Napakagandang energy because this is a good fortune energy. So, ang swerte ninyo sa ngayon, kahit ano man siguro ngayon ang pagplanuhan ninyo or gusto ninyong gawin, you can expect na magiging maganda, maayos, no, smooth sailing ang mga magiging kaganapan dito for you, Taurus. So, maaari din ang iba sa inyo dito, nandun pa rin sa pagpaplano, no, for the long term. Maaring meron ditong pagsiset ng bagong intentions, maaring meron ditong nagsiset ng long term goals, yung mga ganon, and maybe you're just waiting for the perfect timing para i-roll out ang kung ano man ang mga plano ninyo sa ngayon. So, good luck to that. We have 2 of Spring. Ayan, nasa planning stage kayo, at ang iba sa inyo planning stage, ang iba sa inyo ready na to roll out. Parang, nagpaplano pa rin kayo, nag-iisip pa rin siguro ang iba sa inyo dito, pero most likely, konkreto na din, no, ang plano ninyo, pero patuloy kayong nag-iisip na baka meron pang dumating na bagong idea na mas makakapagpaganda pa, mas mai-enhance pa ninyo kung ano yung mga plano ninyong gawin siguro. So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you. So, napakaganda lang kasi parang pinaghahandaan nyo talaga dito ng bonggang-bongga ang kung ano man ang endeavor na to na gusto ninyong gawin. Maaari din na may mga partnership dito, no? Maaaring meron ditong kung sa negosyo yan, business partnerships, or kung ano mang klase, no? Maaaring merong iniisip kayo dito na makipag-collaborate kayo, mga ganon. So, let's see what else we have. Strength. Yan. So, maaaring ang iba sa inyo dito may need to activate your inner strength dito, Taurus. Maybe kailangan ninyo dito na buhayin ang lakas ng loob ninyo, yung courage and inner strength ninyo dito sa inyong dibdib for you to be able to move forward with your life, no? Dito sa pag-navigate ninyo ng mga plano ninyo on how you're going to roll out these plans, no? Maaring kailangan din ninyo dito ng iba yung lakas ng loob, no? Maaring yun pa ang kulang ninyo, maaring yun pa yung missing ingredient ninyo dito sa sarili ninyo, kaya maaring tinatansya-tansya pa rin ni Taurus ngayon kung am I ready to roll out these plans? Handa na ba talaga ako? Makakayanan ko ba to? Kaya ko ba just in case may mga ganito o ganyan na mangyayari? Hindi ba? So, maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. Pero, alam mo, Taurus,
for sure, makakaya mo yan. Kasi yung mga ideas natin, that's coming from God, di ba? Tinatanim ng Divine Universe ang mga ideas na yan sa isip natin. And that is meant for us. Kung yan ay talagang para sa inyong best interest, para sa inyong highest good, if it's meant for you, susuportahan kayo ng Divine Universe. The Divine Universe will be sending you support in any form, tao man yan, resources, mga bagay, whatever it is na makakasuporta sa inyo para matupad ninyo ang inyong mga pangarap or ma-accomplish ninyo kung ano man yung mga endeavor na gusto ninyong gawin, na ma-accomplish ninyo, ma-achieve ninyo, support will be sent to you. Okay? So, tingnan natin. Ano pa? We have the Lover's energy. This is really good energy in terms of love and romantic relationships. Maaring ang iba sa inyo dito is going to level up your commitment na. Maaring meron na ditong mai-engage. Maaring meron na ditong magpapakasal, no? Maaring meron na ditong magsisimula ng bagong pamilya. Maaring ganun ang ganap. Posible din na merong bagong love connection dito na mabubuo between you and another person. Maari din na connection ito in friendship. Maaring partnership and friendship ito, hindi lang in love and romantic aspect. Maari din na bagong pagkakaibigan ang mabuo dito. Maari din na may bagong partnership in business or in a project. Maaring gano'n na maaring mabuo din dito for some of you, Taurus. Kaya, parang merong additional dito na tao na that's going to enter your life, no? And may play a very significant role sa buhay niyo. So, tingnan natin anong final message ni Taurus. We have angel number 1331, good fortune. Swerte ninyo. Meron dalawang good fortune energy na tayo, Taurus. We have 3 of spring, which is a good fortune energy as well. Ganon din si 1331. Ayan. So, ang sinasabi lang dito, no? Palakasan nyo lang ang loob ninyo. Magtiwala kayo sa inyong sarili. Have faith in your skills and talents dahil yan ang maghahatid sa inyo talaga sa inyong tagumpay. Yan ang maghahatid sa inyo sa inyong bright future. Okay? So, good luck, Taurus, and that's all for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.